Maraming salamat po, Congresswoman, dahil pinagkatiwala nyo sa amin ang shares nyo. Ako at ang representative ko, Miss Olivia Buencamino. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Kulang pang kabayaran to. Alam niyo ba kung bakit bumagsak ang mga negosyo niyo? Ikaw ang may gawa nun? Hayop ka! Sabi ko sa iyo, kami ang magpapabagsak sa mga Buencamino. Sino ba siya para pagkatiwalaan mo? Niligtas niya ako nung halos mamatay ako. Tinulungan niya akong bumangon at lumaban. Nagpakatotoo siya sa akin. Duda talaga ako sa lalaking niya, Manang. Paglaman mo naman kami ng anak mo. Tapusin mo na yung sa inyo ni Olivia. Ayoko na maging kabit mo. Mas lalong ayoko maging bastardo yung anak natin. Gusto ko nang makipag-iwalay. Tingin mo pipirmahan ko ito at gagawin kong madali ang lahat para sa inyo ni Melinda? Hindi pa ako tapos, Lucas. Nagsisimula pa lang ako. Siya po ang nagligtas kay Olivia, boss. Alamin niyong dalawa kung ano ang kaugnayan ni Elias sa San Rafael. Wala naman kayong mahanap. Itumba niyo na. May tumitiktik sa akin kanina. Mabuti ng maingat. Sayang at wala na si Congressman Buencamino. Hindi niya makikita kung paano ko pagdudusahin pamilyang pinagpalit niya sa amin ni nanay. Hanggang ngayon, wala ka pa rin ibubuga. Magkaaway rin kami ng asawa ko ngayon. Tutulungan kitang manalo laban sa kanya. Si Denver Aranya, nagsampa ng disbarment case laban sa akin. I'll contact Dad. Hihingi ako ng tulong. Front lang pagiging developer niya. Ang tunay niya negosyo, pagbayan sila ng mga smuggled na kotse. Gusto makita ng dalawang mga mata ko kung ano kabalbalan ang ginagawa niya ni Elias. Kukuha ko ng ebidensya laban sa kanya. Delikado lakad natin ngayon. Handa ako. Papunta ka na ba? Boss, palis na. Isusulot kita sa tatay mo sa kabilang buhay. What? Olivia, tumabi ka dyan. Hindi kayo susuplong ni Philip. Bakit ako maniniwala sa'yo? Para kay Olivia, gagawin ko to. Sa susunod na magpakita ka dito, masasabugin ko yung buhay ko. Totoo bang may nag-file ng disbarment case laban sa'yo? Paano na lang kapag lumabas ito sa press? Tuluyan na ako masisira at matatalo sa eleksyon. Sarili mo lang ang iniisip Kung mo. mawawala lahat ng problema natin kapag nanatili ako sa pwesto. Nasa position ka pa naman. But look where we are now. Binubulag ka ng nararamdaman mo para sa gagong yun. Bakit galit na galit ka kay Philip? Hindi naman siya ang kalaban natin, kundi ang mga Buencamino. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa'yo. At dahil anak siya ng taong pumatay sa tatay ko, kaya papahirapan ko si Salazar. Anak sa anak. Nagsiselos ka ba sa taong yan? Na Philip? Hindi mo maaalis sa akin na maramdaman ko yun dahil alam mo na mahal ko pa rin si Olivia. Sana talaga ako na lang ang nagligtas sa kanya nung gabing yun para hindi na siya napunta kay Elias. Sa tingin ko, kung alam ni Congressman Buencamino ang tungkol sa'yo, kikilalarin ka niya, hahanapin ka niya. Pwede ba? Huwag mong pinagtatanggol yung taong sumira sa buhay namin. Hindi ko siya pinagtatanggol. Naniniwala ako na walang magulang ang kayang tiisin ng anak niya at walang anak ang hindi gusto makilala ang magulang niya.
Oh, eto sahod mo sa araw na to, ha? Aling baby, Oh, bakit? pwede niyo upang dagdagan? Hay naku, magre-reklamo ka pa? Pasalamat ka, tinanggap kita dito. Masarap po ba, Nay? Yan mo. Pag nakaluwag-luwag, mas masarap dito kakainin natin. Hoy, ikaw, batang salbahe! Bakit po kayo ganito, Aling baby? Ninakawan mo raw yung beta kahapon. Di po yung totoo. Hindi totoo. Hindi ko po magagawa Ay, yun. kasalbahe mo! Lumayas ka! Lumayas ka sa harapan ko! Nung bata ako, humiling ako na sana dumating ka para hindi kami mahirapan ni nanay. Anong klaseng tao ka pa? Mamahalin mo kaya ako kung nakilala mo ko? Hindi ka ba nagtataka? Sa isang iglap lang, iba na naman yung majority shareholder ng ospital. Tsaka sino ba Elias na yun? Ano bang alam natin tungkol sa kanya? Sa tingin mo ba may relasyon sila ni Olivia? Huwag na natin siya pag-usapan. Ayaw ko siya isipin. Philip, kailangan natin malaman kung ano yung pakay niya. May pakiramdam akong masama siyang tao eh. 5 million ang presyohan nito. Pero 3 million na lang. Kukunin mo ba? Ikaw? Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Hindi ka isusuplong ni Philip. Walang mangyayari sa'yo. Di ba, Philip? Kapag siya nabisto, matatamay ka dito. Puprotektahan ko siya sa abot na makakaya ko dahil niligtas niya ako. At hanggang ngayon, pinoprotektahan niya ako, kaya hihilingin ko sa'yo. Ipangako mo na wala kang nakita dito. May problema ba? Wala pa. Philip, kung hahayaan mo ako, pwede kitang tulungan sa kung ano mang gumugulo sa isip mo. Di ba magkaibigan naman tayo? Salamat, Sofia. Pero kaya ko na to. Sa kaso na sinampa laban sa akin, hindi lang ang reputasyon ko ang nasa alanganin. Kung di ang buong Buen Camino Law Firm na tinayo ni Dad, ang mga trabaho nyo, ang mga pamilya nyo, isipin nyo kung paano kayo umabot sa ganitong posisyon. Yung mga taon na halos wala kayong tulog. Yung mga panahon na halos hindi kayo makakain para lang makamemorize sa bar exam. Lahat ng sermon ko na pilit niyong tinatanggap. Failure is not an option. Kailangan natin manalo dito. Is that understood? Yes, sir! Thank you for coming, Dad. Balae, may problema. Walang bago doon. Pero bakit pati ako dinadamay niyo ngayon? Lucas is up for disbarment dahil sa pagsasama nila ni Melinda. Yan na nga ba ang sinasabi ko noon pa?
Dapat matagal na nagpaanal yung anak mo. Hindi niya na dapat inintay humantong sa ganitong sitwasyon. Hayaan mong anak mong managot sa mga kasalanan niya. Balae, we are family here. Kailangan namin ng tulong mo. Ipagtanggol mo si Lucas para hindi mawala sa kanya ang pagkaabogado niya. Please, Balae. Siguradong pagkapanalo niya sa tulong mo. Hindi pa ba kayo kontento sa paggamit sa anak ko? Kaya pati ako gusto niyong gamitin? That's not true. Mahal ko si Melinda. Anak na ang turing ko sa kanya. Dad, Mama has been nothing but good to me. Nakikiusap ako, Dad. Tulungan mo si Lucas sa kaso niya. Itong pagiging abogado niya, importante din to sa akin. At itong kaso laban sa kanya, hindi lang niya ikakasira. My career and my reputation will be dragged into this, Dad. Please. Tana, anak. Tana. Gagawin ko to para sa anak ko. Hindi para sa anak mo, Victoria. I understand. Thank you, Dad. May kailangan ka? Pasensya ka na kung may itaw kay Salazar. Hindi ko talaga masikmura yung ginawa niya sa'yo. Wala yan. Pinag-isipan mo na ba yung mga sinabi ko sa'yo? Naintindihan ko. Hindi madali ang pinagdaanan mo simula nung nalaman mo yung tungkol sa tatay mo. Saan ang lakad mo? Sa ospital, titingnan ko yung magiging opisina natin. Ikaw, handa ka na ba? Pagkatapos nito, hindi na mapagtatanggol ni Lucas ang mama niya. Dad, nahanda mo na ba yung position papers and supporting documents? Basic yun, anak. Hindi mo na ako kailangang paalalahan tungkol dyan. Calm down. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, Dad. Of course, I know how good you are. Pero siguro sa dami na nangyayari ngayon, pakiramdam ko wala akong control sa mga bagay. Huwag kang mag-alala. I am in control. Hanggat nandito ko, walang mangyaring masama sa inyo ng apo ko. Let's go. Thank you for doing this. Kay Melinda ka magpasalamat. Hindi dahil sa kanya, di ko gagawin to. Thank you. Of course, Lucas. Anything for you. Madam, yan na po ba yung tinatapos nyo ng mga bills na sabi nyo pag nanalo kayo, ipapasa nyo sa Kongreso? Don't mind me, Ninya. Madam, kinancel nyo na yung house to house eh.
Mas madam, hindi niyo pa po natatapos yung mga bills na yan eh. Madam, hindi kayo nakafocus eh. Nag-aalala kayo kay Attorney Lucas, ano? Lumabas din ang totoo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ang reputasyon mo at ang pagkapanalo mo sa leksyon. Nakasalalay din dito ang lahat ng pinaghirapan ko sa karir ko bilang abogado. Paano naman ako, Ma? Naisip ko lang how I've been hard on Lucas. It takes a lot to be in power. Nanghina ako nung namatay si Javier. Pero kinailangan kong magpalakas para makarating kung nasaan ako ngayon. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan, lalo na kapag maraming kumakalaban sa akin. Attorney Aranya, handa ka na ba sa muling paghaharap niyo ni Lucas? I am more than ready. Maraming salamat sa tulong mo, Mrs. Bencamino. Mabuti naman. Aasahan ko yan. Olivia? Lucas, Excuse me, maiwan ka muna kayo. Lydia, anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo yan? hindi pa ba obvious? Ako ang nagkumbinsi kay Atty. Aranya para magsampa ng disbarment case. Laban sa'yo. Bakit mo to ginagawa? Dahil ba sa impluwensya ni Elias Delgado? Hindi ko kailangan ng impluwensya ng kahit na sino. Yung mga ginawa mo sa akin at sa ibang tao, hindi yun gawain ng isang abogado. Anong pinagsasabi mo? Ano, ganun na lang yun? Tingin mo pipirmahan ko ito at gagawin kong madali ang lahat para sa inyo ni Melinda? Matapos ng mga atraso nyo sa akin? Kung akala mo, gagawin kong madali ang lahat ng to para sa inyo ni Melinda. Nagkakamali ka. Dahil hindi pa ako tapos, Lucas. Nagsisimula pa lang ako. Kaya pala ayaw mo pirmahan yung annulment papers. Para mapadisbar mo ako? Ginagawa mo to para gumante. Pinaglalaban ko lang yung karapatan ko, ng pamilya ko at ng iba laban sa pamilya mo. Ilang beses mo kong sinaktan at hindi nirespeto. Kahit si Melinda binastos mo nung hayaan mo matulog kami sa iisang bahay, hindi ka karapat dapat tawaging abogado. Alam mo kung gaano ka-importante sa akin to. My whole life, gusto ko lang maging proud sa akin si Dad. Gusto ko lang maging magaling na abogado katulad niya. Nandun ka nung nagsisimula pa lang ako. Nakita mo lahat ng hirap at sakripisyo ko, Olivia. Pero hindi mo pinahalagahan lahat ng yun. Look, I understand you're upset. Patawarin mo ako. Pinakonfine kita sa San Rafael. Willing ako pagbayaran lahat ng kasalanan ko sa'yo. Pero hindi sa ganitong paraan. Olivia, please. Iurong mo ang kaso. Please. Hindi ko magagawa yun. Nung bumalik ako sa'yo, umaasa ako na magkakaroon ako ng panibagong buhay. Nang papanindigan mo ako sa mama mo. Pero anong ginawa mo? Pinakonfine mo ko at pinagmukha mo akong may diferensya sa lahat. Dahil nanakit ka nun. Muntik nang makunan si Melinda dahil sa'yo. I almost lost my child. Lucas, hindi totoo yan. Nagpanggap si Melinda. Hindi ko magagawang sakta ng isang inosenteng bata. Wala nang pupuntahan tong usapang to. Dahil kahit kailan, hindi ka naman nakikinig sa akin. Dahil kahit kailan, kay Victoria at Melinda ka lang naman nagtitiwala.
As requested, ito na po ang office niyo, sir. Pati na rin po kay Mrs. Buencamino. Naihanda ko na rin po ang computer niyo. May access na rin po yan sa mga files ng ospital. Salamat. Maiwan ko na po kayo. Pareho pala tayo ng birthday. Hi, Doc Philip. Password. Olivia. Olivia. Birthday ni Elias. Birthday ni Elias. Sir. Mali pa din. Birthday ni Olivia. Birthday ni Olivia. 070793. Yan. Fier Buencamino. Fier Buencamino. Ano ba talagang pakay
pakay mo sa mga Buen Camino. Sino ka ba talaga, Elias Delgado? Naninirahan sa iisang bubong, si Lucas at Melinda bilang mag-asawa is practicing gross immorality na talaga namang ipinagbabawal sa mga attorney at law. Sino ka ba talaga, Elias? Ang perang iiwan ko ay nakalaan para sa inyo ni Elias. Anak ni Javier Buen Camino si Elias. Kayong mga biktima magtatanggal sa kanila sa kapangyarihan na yun.